Good morning, Sir Ronaldin. Ito po ang reporter para sa topic na Database Design Strategies. Ang unang reporter po ay si Francis Mateo mula sa BSIT 2G. Okay, sabi po dito, yung database design strategies ay merong apat na tinatawag na design. Ito po ang top-down design, bottom-up design, and centralized design, at sa huli ay decentralized design. Yung apat mo na yan ay ipapaliwanag namin mamaya. Tapos, sabi po dito, database design strategy approach is being done during database design of database life cycle. Kumbaga, yung database design ay mayroong life cycle na sinusunod. Na ito nga po yung gagawin mo muna yung isa na to bago yung iba pa na magkakakonekta dapat. The main data source of database design strategy is the business rules. Ang main data daw ng database design ay business rules. Ano nga ba yung business rules na yan? Ang tinatawag po na business rules ay example po natin kung gusto nyo po kumain ng ramen noodles. Ito nga po yung bago ka kumain ng ramen noodles, hindi naman kinakailangan na kainin mo to agad kasi nga matigas pa. Bago mo masunod yung mga gusto mong gawin, kailangan magpainit ka muna ng tubig, at pag kumulo na yung tubig, ilalagay mo yung noodles. Pag lumambot na yung noodles, pwede mong ilagay yung mga seasoning na kinakailangan. Yun po yung business rules na tinatawag. Kumbaga, may isang rules ka munang gagawin na kinakailangan mo talaga para sundan, at susundan mo yun para sa mga susunod na hakbang na gagawin mo. Na kunyari, magpainit ka ng tubig, pagkatapos ng painit ng tubig, siyempre ilalagay mo na yung noodles. Pag lambot yung noodles, siyempre ilalagay mo na yung mga seasoning para lumasa. At doon mo palang makakain. Parang ganoon lang po yung business rules na yan na tinatawag. It follows the rules in creating entity relationship diagram. Sabi daw po dito, pagka sinunod mo yung rules na yon, ay makakagawa ka na ng entity relationship diagram. Yun nga po yung mamaya ipapaliwanag ko sa mga iba pang slide. Meron po tayo dito tinatawag na case study natin. Okay, ang nakalagay lang po ito sa case study natin, yung mga secretary at treasurer ng barangay Tate Palayan City ay nakaka-experience ng error or mali sa kanilang mga system sa pag-generate ng mga listahan at certificate collection mula sa kanilang report na manual logbook. Ngayon, ang solusyon po nila dito, nanghihingi sila ng tulong sa XYZ team para mag-develop ng mga barangay yung issuing certification system. Parang gusto po nila tumulong sa XYZ team para maayos yung kanilang mga problema para sa mga check and balance tool for their transactions. Yung mga XYZ team po na yon, ayun yung mag-aayos ng mga problema ng secretary and treasurer ng barangay Tate Palayan City. At meron po dito isang tanong na kung ikaw daw po ay kasama sa XYZ team, paano mo ma-apply yung mga different na database design na sinabi ko kanina? Yung apat mo na yon, ay paano mo daw po ma-apply sa ganitong problema na to? Okay, papakita po natin kung paano. Ito po. Case study business rules. Ito nga po yung sinabi ko kanina na kailangan mayroong rules ka munang gagawin bago mo ma-solve yung gusto mong problema. Okay, so number 1, sabi lang dito, ang unang business rules natin ay only authorized barangay official can access the system. Ang ibig sabihin lang po noon, tanging barangay official lang makaka-access ng ating system, at yung mga hindi taga-barangay official ay hindi makaka-access ng system natin. Dito pa lang makikita natin yung system para lang sa mga barangay official at hindi para sa mga normal na tao. Kung gustong
ang mga normal na tao na gusto pumasok sa ating system, hindi sila makakapasok kasi nga sabi nga rito, ang tapat ng system natin ay barangay official lang ang makaka-access. Okay, sa number 2 naman, any registered citizen of the barangay can request for any certification. Sabi lang po dyan, basta daw po taga dyan sa barangay nyo at nakaregister bilang citizen, ay makakatanggap ng kahit anong certification ng gusto nila. Na makakatanggap sila ng barangay certificate, indigency certificate, and business certificate. Lahat po na yan, kahit anong certificate na yan, ay matatanggap ng citizen. Basta taga dyan po sa barangay nyo at nakaregister. Next number. The client is required to provide his personal information. Yung client daw po natin ay required mag-provide ng mga kanyang personal information. Siyempre, pag kukuha ka po ng certificate, hindi naman pwede kumuha ka na lang ng certificate na yan. Kailangan may mga personal information ka rin na ibibigay. Kunyari, ang pangalan, saan nakatira, tapos kung ano yung mga information na dapat idagdag pa, dapat ibigay mo yan kasi para makakuha ka ng gusto mong certificate. Sa number 4 naman, the barangay secretary will input the personal information of the client and respected documents in the system. Yung mga taga-barangay secretary ang mag-input ng mga personal information mo. Sila po yung kukuha ng mga information na dapat na personal para sa inyo. Yun po yung mga barangay secretary. Sa number 5 naman, sinasabi lang po dito, the client must pay the requester certificate fee. Yung client daw po ay maaaring magbayad para sa kanyang certificate. Okay, excuse me pa. Ang client daw ay may kakayahang magbayad o hindi. Depende po yun sa barangay kung may bayad o wala. Pwede naman pong libre o pwede mang hindi. Ganun. Number 6 naman, the barangay treasurer will process the payment. Yung barangay treasurer daw po yung magpa-process ng ating mga bayarin. Yung parang siya po yung makangolekta ng mga bayad natin para sa ating certificate na yan. Kung may bayad nga po o wala, depende po yan. So number 7 naman po, the barangay secretary will print the respected documents. Yung barangay secretary daw po ang magpa-print ng ating kinakailangan na dokumento sa ating certificate. Siya rin po yung may gagawa nun. Sa number 8 naman, the client must affix the signature and tab mark on the respected documents. Yung client daw po ay pipirma na, tapos maglalagay ng tab mark niya sa kanyang document na certificate. Kung gusto niya pa pumirma, pwede ka pumirma. Kung gusto mo naman mag-tab mark, pwede ka rin mag-tab mark. Sa number 9 naman, the barangay captain will sign the requested certificate. Sabi lang po dyan, yung barangay captain po ay pipirma na sa certificate nyo. Siyempre po, pagka nakapagpirma ka na at naka-tab mark ka na, ang susunod doon ay pwede mo na ipa-check sa barangay captain. Ngayon, pagka-check na, pipirmahan na ito ng barangay captain, yun na po yan. Bilang pag-approve na yung certificate mo ay okay na at wala ng problema. Sa number 10 naman, the barangay secretary will issue the requested certificate to the client. Yung barangay secretary daw po ay may request na certificate para sa client. Kung may mga issue pa na kailangan gawin, sabihin niya to sa client natin kung ganun. Sa number 11 naman, the barangay secretary will print daily, weekly, and monthly reports, including of issue certificate in amount collected, that will be certified by barangay treasurer by noted by barangay captain.
Yung 11 naman po, tungkol lang to sa pag-report sa araw-araw. Kung mga record po nila sa araw-araw, sa weekly, monthly, ganyan. Yun po yung mga report na nasa listahan na makikita natin. Kung magkano binayad mo, kung kailan ka nagbayad, tapos anong araw na yon, gano'n, o month, yung nangyari yung transaction na yun. Yun lang po yung sa 11. Tungkol lang po yun sa report ng mga transaction na nangyayari. Okay, sa next slide naman po, ito na po yung sa top-down design ay may mapaliwalag na natin. The process involves the identification of different entity types. And yung pangalawa, the definition of entity attributes. Una, i-identification mo natin yung pinagkaiba ng entity types na yon. Mamaya sasabihin ko po kung ano yung pinagkaiba ng mga entity types. Tapos ito naman, i-define natin yung bawat entity attributes. Okay, nakita po natin dito, meron tayong conceptual model na tinatawag. Meron po yung tatlo na entity. Bago sa lahat, ano po nga po yung entity? Ang entity po yung parang subject mo. Kunyari po ikaw mismo, sarili mo. Kunyari, ang subject ko po, sarili ko. Sa Francis Mateo ang aking entity. Sa process 1, ang nakalagay doon ay si Francis Mateo, ako mismo po. Then, sa process 2, mga attributes, kung ano po yung katangian ni Francis Mateo. Kung ang hilig po niya ay mag-drawing, ang hilig po niya ay manood ng anime na paborito niya, o mahilig siya kumain ng ganito. Ayun po yung mga attributes o katangian ni Francis Mateo. Bali po, ang entity ay subject, and then yung process 2 nun ay yung mga attribute ng subject. Yun lang po yan. Ito nga po, sa entity 1, meron tayong attributes. Sa entity 2, meron din tayong attributes. And sa huli, meron din po tayong attributes. Next slide po. Ay nakalagay po dito, sabi, every entity type should be important is own right within the problem domain. Ibig sabihin, bawat entity po ay may sariling attributes na kinakailangan para sa kanilang mga problem domain. Ay, ito po yung yung case study kanina ng Barangay Issuing Certification System. Dito po natin ay identify yung mga entity nila. Okay. Identify entities from the business rules statements. Yung mga business rules do po na statements, i-identity natin kung ano yung mga entity nila bawat isa. Number 1, only authorized barangay official can access the system. Yung nakakulay blue po, yun po yung parang system o parang natin, tawag dito yung sila po yung mag-access sa system natin. Ay sila po yung gagamit ng system natin. Yung kulay blue na yan. Yung red naman po, yun po yung parang process natin na problema. Kaya sabi po rito, ang kailangan sa system natin ay yung mga authorized barangay official lang. Ang process naman yan, ang proseso naman yan, ang problema natin ay mag-access sila. Yun po yung red, access. And then yung entity po niyan ay siyempre system user. Kasi sila po yung mga gagamit. So number 2 naman, any registered citizen of the barangay can request for any certification. Sabi po sa nakalagay nga po sa kulay blue na yan, tanging registered citizen lang ang dapat makakuha ng mga certification na kinakailangan. Siyempre dahil po sa ang process po niyan ay yung certification, kaya ang entity niyan ay tungkol sa certificate. So number 3 naman po, the client is required to provide his personal information.
Ang kinakailangan ay yung client lang ay naka-required sa magbigay ng information. Ang process po natin mag-provide. Kaya po ang entity niya ay client. Yung client po yung kinakailangan entity. Sa number 4 naman po, the barangay secretary will input the personal information of the client and request their documents in the system. Yung gagamit po ng system ay yung barangay secretary kasi siya mag-input ng personal ng information. At ang process na gagawin natin ay mag-input. Kaya po ang entity ay transaction. Tungkol po ito sa transaction. Siyempre, palitan po ito ng mga informasyon na kailangan. Kunyari, sabihin mo yung mga personal information mo sa secretary at itatype at ayusin naman ng secretary yung mga information nyo. Yun po yung pagkakaroon nga po na yun. Yun nga po yung magkakaroon ng mga transaction na nangyayari. Sa 5 and 6, the client must pay the requested certificate fee. Sa number 6 naman, the barangay treasurer will process the payment. Yung yung client ay magbabayad ng kailangan na certificate fee. Kung kailangan mo nga po ng bayad, magbabayad ka. Kung hindi naman kinakailangan o libre, wala ka nang babayaran. Tapos yung barangay treasurer daw po yung magko-process ng mga babayaran. At yung pagkabayad nyo nga po ng certificate fee, ang kukolekta nun yung barangay treasurer, syempre. At ang process nun sa pagbayad. Dahil ano yung entity po nun? Ang entity po nun ay collection. Yun nga po yung sinabi ko na ginagawa ng treasurer ay mag-collect ng mga bayarin ng mga client natin. Kaya po ang entity niya ay collection. Kasi dito po yung magkakaroon ng pagbayad, pagbigay ng mga information. Yan po yung natawag na entity collection. Okay, excuse me po. Tapos ito po, 7, 8, 9, 10 magkakasama na. The barangay secretary will print the requested documents. 8. The client must affix their signature top mark on the requested documents. 9. The barangay captain will sign the requested certificate. The barangay secretary will issue the requested certificate to client. Makikita po natin wala na tong entity. Ayan, wala na po siyang entity. Kasi po yung 4 na to ay wala na kinalaman sa ating gagawin na system. Kasi po, para mga tao na po yung mga gagawa nito. Pag na-print na po ng system at nalagay na po yung mga personal information na gusto natin o kinakailangan natin, pati yung content ng certificate, wala na po pakialam yung system doon. Wala na po siyang magagawang hakbang para doon. Kaya ang gagawa na po noon yung mga barangay official ng barangay. Yun yung barangay captain, barangay secretary, at barangay treasurer. Yun lang po yung nakalagay dito sa 7, 8, 9, 10 na yun. Kasi po pagkatapos na yung certificate, wala na pong gagawin yung system para ibahin yun. Kasi tapos na yung buong trabaho niya. Okay, sa next slide po, i-define po natin yung bawat attributes ng mga entity na yun. Okay, meron po tayong 5 ditong entity. Ito yung system user, client, transaction, certificate, and collection. So, una nating entity, ano nga po yung mga attributes nito? Ito yung user ID, account name, username, password, active status, o position. Sa user ID, kailangan po natin dito syempre ay unique ID natin. Example po, ang ID ko po sa NUST ay 00502. Then yung ID ko po na yun, ako lang ang meron nun. Ako lang yung ibig sabihin nun, pagka lumitaw yung ID ko na yun, may identity na yun ay si Francis Mateo. Dahil unique ID ko po yun. Okay, sa account name naman, pwede mo dyan ilagay yung pangalan mo, Francis Mateo. Kunyari, example, ako po. Ilalagay ko sa account name, Francis Mateo. Pwede naman kung gusto mo, unahin mo muna yung last name bago yung first name. Pwedeng Mateo, Francis. Pwede po yan.
Basta po ang ilalagay mo dyan ay totoong pangalan ng account mo. Siyempre po, kinakailangan din natin ng username. Kumbaga, yun po yung parang palayaw. Kunyari, Francis, ang ilalagay ko dyan at hindi buong pangalan lang. Or ano man yung gusto kong ilagay. Sa password naman, kailangan po natin ng security syempre. Para hindi ma-access ng kahit ano yung system. Tapos sa susunod ay active status. Yung active status po, dito po inaalam kung active ka pa sa barangay. Kunyari, example po sa barangay, kung nagtatrabaho ka pa para sa barangay na yon, makikita po natin dito kung active ka pa o hindi ka na active. Minsan po kasi kung retired ka na, ganon, or umalis ka na sa trabaho na yon, ang nakalagay po dito ay inactive. Kung nagtatrabaho ka pa rin, ay nakalagay dyan ay active. At kung hindi ka naman active dyan, pwede ka nilang tanggalin dyan at burahin na lang sa system. At papalitan nila ng bago na active na. Then position. Siyempre kailangan natin ng position para sa mga system na yan. Kunyari, sa barangay, ang position mo ay captain, ilalagay po rito ang position mo. Kung hindi ka na captain at member ka na lang ng iba, yun po yung ilalagay mo sa position mo. Dapat lagi po yan naka-update. Ayun lang po yan. Tapos then next sa entity ay certificate. Ang mga attributes nito ay certificate ID, certificate name, certificate content, at yung price. Siyempre yung sa unang attributes, certificate ID, yung mga certificate natin, meron din yung sariling ID na tinatawag. Yung mga unique ID nga po na kinakailangan. Pwede yung QR code kung gusto nyo, pwede namang hindi. Depende po yan. Sa certificate name naman po, dyan nga po yung bago ka gumawa ng certificate, di ba po may pangalan yan? Ang nakalagay doon ay Francis, kunyari, example, Francis Mateo, ang certificate na nakalagay. Kaya Mateo Francis D, depende po kung anong gusto nyo unahin, yun po yung maglalagay sa certificate natin. Certificate content. Ito po yung nilalaman ng certificate natin, kung ano yung kunyari, meron kang award na natanggap. Ang nakalagay po sa certificate natin ay yung content na pagtanggap mo ng award. Kunyari, maraming salamat dahil ganito, nakatanggap ka ng award ng ganyan, ganon. Yun po yun, nakalagay. Yun po yung tinatawag na content. Kung mahaba man o maiksi yung content na yun, content pa rin po yun. Then yung price, dito po malalaman kung ilan yung binayad mo sa certificate. Kung double o hindi, kung sakto lang, dito po malalaman yung mga price. Okay. Sa next entity naman, ang client. Meron po ditong account ID, account name, and address, straight birthday, gender, civil status, at input by INT. Sa account ID, yan lang din po yung sa parang user ID, saka certificate ID. Kailangan dyan ay unique ID din. Sa account name, yun din po yung tinatawag ko kanina, yung sa pangalan, kung gusto mong ayos, ikaw bahala. Basta totoong pangalan. And then ito po yung address street. Siyempre kailangan yung address at street ng client ay nakalagay para sa certificate na yun. Ayun nga po yung mga tinatawag nating personal information ng client na dapat na ilagay. Yung birth date, yan, gender, civil status, input by, yan. Ayun po yung mga ilalagay natin mga personal information para sa client. Okay, next naman po na entity. Ang entity naman na sunod ay transaction. Tungkol naman po sa mga transaction natin. Ang mga attributes ito ay transaction ID, account ID, at collection ID, transaction date, at certificate ID. Transaction ID, tulad lang din po niya ang sinasabi ko na account ID. Yan na din po yan. Tapos, account ID. Yan. Yung transaction ID po kasi, di ba, pag kunyari, may nangyaring transaction, may unique ID rin po yun na binibigay. Na
para sa pagka-transaction ng mga certificate na yan. Sa account ID naman po, siyempre kailangan din mo dyan yung unique ID mo. Hindi naman kailangan na may kamukha ka dyan. Tapos sa collection ID, dito po makikita yung mga nakakolekta na ID, bawat mga gumamit ng system user. Diyan po makikita yung mga ID nila sa collection ID. Transaction date. Ito naman po yung transaction date. Ito nga po yung kunyari, yung isang user sa February siya kumuha ng transaction niya. Makikita po natin dito ay yung February at oras ng nangyaring transaction na yun. Kunyari, buwa siya ng February at oras nun ay 12 PM. Makikita po natin dito sa transaction date. Sa certificate ID naman, ito lang din yung dapat unique, yung ID mo, para walang katulad. At kailangan nga, pwede rin dito kung QR code, ganyan. Input by, ito. Nakalagay po ito, input by ANT11. Hanggang 11 lang pwede mong ilagay na gusto mo. Yun po yung limit. Parang ganun. Next entity naman, collection. Collection ID, certificate ID, account ID, or number, amount. Siyempre sa collection, makikita natin yung collection ID. Ito nga yung kinokolekta na kung ano yung ID mo. Sa certificate ID, makikita rin natin sa collection at yung account ID. Yung mga ID po na yan ay makikita natin sa collection. Tapos yung amount, yung magkano binayad, kung doble ba o hindi, or sakto lang. Tapos yung number ng client, makikita rin dito sa collection, pati yung ID nila, certificate ID nila, yung mga unique ID po nila ay makikita sa collection natin. Pero itong mga ID po na to ay kahit po iba-iba sila ng entity, ay makakakonekta lang po yung iisa na yan. Kasi pare-pareho lang po yung unique ID na yan, pero magkakakonekta pa rin sila sa isang user. Yun lang po yung paliwanag dyan sa top-down design na yan. And next slide. Layout the conceptual model. Okay, pagkatapos nga po dito sa mag-define ng attributes ng bawat entity, magkakagawa na po tayo ng layout the conceptual model. Ano nga ba yung layout na yan? Ito. System user, certificate, client, transaction, and collection. And dahil po tapos na lahat, maibigay natin yung mga kinakailangan, naka-display na po yung mga attributes sa bawat entity. Ayan po yung mga attributes na kinakailangan. Then next slide po, dahil meron tayong layout conceptual model, magkakaroon na po tayo ng data dictionary. Ito na po yung dictionary kung saan mapapakita yung buong system na natapos. Kunyari po, yung description, yung size, type, field, makikita na rito. Yung account ID mo, account name mo, kung ano ba yung username mo, user password mo, active status, o ano position mo. Diyan mo na makikita yung mga tapos na mga in-input mo kanina. Sinasabi ko po. Yun po yung data dictionary. And then ito po yung output ng ERD IE style. Dahil nga po meron tayong data dictionary, meron na rin po tayong mapapakitang output ng IE style na to. Ito nga po yung client, system user, tapos transaction, collection, and certificate. Kung makikita nyo po, iba-ibang entity siya at iba-ibang attributes, pero lahat sila ay makakakonekta lang sa isa. Ito nga po yung parang sa business rules na kailangan gawin mo muna itong isang bagay na to, at yung kinakailangan na isang bagay ay gagawin mo muna bago yung mga bagay na dapat na magawa sa system na yun. Yun nga po yung pinaliwanag ko kanina, parang kung gusto mo lang kumain ng ramen, hindi mo naman pwede kainin ng matigas yung ramen. Kailangan
Magpainit ka muna ng tubig at pag mainit yung tubig, pwede mo na ilagay yung ramen, then yung mga susunod na hakbang para makain mo yun. Yan po yung output natin, ERD style. Yun po yung sa paliwanag na yun. Na kahit magkakaiba sila ng entity o magkakaiba ng attributes, ay magkakakonekta pa rin ang bawat isa na yan. Yun lang po ang unang report para sa akin na part ko na to. Thank you Mr. Ronaldine Babuat. Always at the press button of design. This process involves defining attributes and then look them to format quality. Sa button of design, meron tayong process 1 and process 2. Ito yung natin, conceptual model. Bawat entity natin na type attributes. Define attributes from the business rules and statements. Sana natin, number 1, only authorized barangay officials can access the system like user ID, station name, username, etc. And so number 2, any registered citizen of the barangay can request for any certification like barangay certificate, indigency, and kung ano na pa. So number 3, client natin is required mag-provide siya ng personal information like address, birthday, gender, civil status, and yung barangay secretary will input the personal information of the client and requested documents in the system. Yung transaction ID nila, account ID, transaction date, certificate ID, collection ID. And so number 5, ang client natin is hindi natin sila magbayad sa requested certificate dahil sa certificate fee. And yung barangay treasurer naman, process na kayo ng mga payment. Sa background ng ating yung form of entity, meron tayong system user na certificate naman natin certificate ID, certificate name, content, fee and price. Sa client naman, hindi natin makikita yung pangalan ng natin. Account ID nila, client name, address, birth date, gender, civil status. Yung mga personal information. Transaction, nagpapasok yung barangay natin na magpaprocess mga ginawa niya. Mag-input. Selection ang nihawak ng treasurer. Sila yung bibilang ng pera or yung mga nagbayad. Ito na to, ito yung data stable. No entity, attributes na bigyan is figure naka-column sila para entity. Tignan tayo sa defining attributes. Sa defining attributes, ito lang din na kanina. Ito lang din yung certificate, client, and transaction, and collections. Format attributes into table format sa primary key. Sa centralized design, hindi natin pasok yung concept ng model verification, user views, system processes, and data directory. Suitable naman siya for office variation lang. One control system or spire ulit tawagin na kumukontrol sa lahat. Dito naman tayo sa attributes and form entity from GUI based on business rules statement. Number 1, only authorized barangay official can access the system. Kumbaga, pag ngayon mo sa barangay, pwede mo ma-access yung system na to. Pwede niyang si username,
password. Yung entity na to is lalagyan mo sa user ID, patient name, username, password, yung active, and connect position. So number 2, any registered citizen of the barangay can request for any certification, barangay certificate, indigency, and excuse me, hindi naman nalabot yung natin. Right? Name, link, pay, account link. Hindi mo rin certificate ID, certificate of name, rate, joint price. Oh, so ano naman, number 2 ulit, any registered citizen of barangay can request for any certification, barangay certificate, indigency, etc. Dito nakita yung certificate name and yung content nila. Like, name, nag-request na pangalan ng taong gustong mag-request. Tapos yung address nila, edad, birth month, kailan pinanganak, anong lahi, sarian nila, civil status. Hello, I'm Ervin G. Production. So, let's tackle this. Number 3. So, bakit nga ba kailangan ng client is required siya provide his personal information. So, madaling sabi, syempre, pag naramdaman ng mga customer na hindi maayos na pinoprotekta ng kanilang personal na information, mas malamang na hindi sila tiwala sa kumpanya. At mas malamang na dalhin ang kanilang negosyo sa ibang lugar. Ganun ba? Tapos, maaari pa itong magresulta sa pagkawala ng mga customer. Isala sa reputasyon ng kumpanya at pagbaba ng kita din, syempre. Kaya naman, pagka di required, ano na mangyayari sa personal information, di ba? Paano na magiging flow ng ng system. Tapos, barangay secretary will input. So, kailangan ng barangay secretary mag-input ng mga personal information ng clients. Lalo na sa mga requested documents. Kasi nakita natin dito. Yung name, address, gender, SIM status, then pupunta siya sa attributes ng clients. Kung saan dito natin makikita account ID, client name, address, street, ganun. Tapos, punta siya na siya sa transaction attributes. Makita natin dito yung transaction ID, account ID, transaction data. So, makikita natin dito yung mga personal information na kailanganin natin sa system para mapamayos yung system natin, syempre, para walang mangyaring hindi inaasahan, kailangan maayos. Lalo sa mga barangay, makapag-input nila ng mga information. Kasi may mga rules tayo na kailangan natin sundin para makuha natin tiwala ng mga ating customer, ganun. Para makapag-provide din tayo ng magandang quality ng service. Ma-satisfy natin yung mga customer natin. Sa sistema natin, paano natin patatakbuhin yung system natin ng maayos. So, defining attributes natin. So, client must pay. Siyempre, kailangan ng client mag-pay to the employer. The applicant's previous works, experience. So, madaling sabi dyan, is certain bank asks you for your employment certificate prior to assume a credit card or loan in your name. Siyempre, ibig sabihin, in your name, sa ating personal information, ito, certificate fee. Pag-request ng certificate fee, kailangan may personal information tayo, then may experience tayo sa mga ating previous works. Kasi, kung wala ka namang ipapakitang tunayan, hindi mababalid yung pagkuha mo ng certificate fee. So, defining attributes natin dito is that, like mga certain banks, kailangan mag-access sila ng employment certificate. Kasi edit yun.
So yun, yung barangay treasurer, ipaprocess natin payment. Siyempre pag nabalid na yung ano natin yung requested natin, then tayo pupunta sa kailangan natin na yun, dun sa another step natin na iti-take. Before they granted our step, we have to provide a satisfied requirements na hinahanap nila. So yun mag-ating process natin sa payment. So yan, makikita natin yung date, yung order number, payment, details, then punta tayo sa attributes ng collections. Certificate ID, client ID, order number, yan, makita natin yan. Pag-process yan pag-process payment. So let's move on. Finance entities and their attributes. Conceptual model. So conceptual model, yan, makita natin dito si system users, certificate, client, transaction, collection. So ibig sabihin nito is this is the one application that designer wants to understand. So ano yung gusto ipaintindi sa atin ng mga designers by using the software, itong software, and perhaps reading its documentation, user view the model in their mind of how it works. So ibig sabihin nitong conceptual model, yung application na gustong maunawaan ng mga taga-disenyo. So makikita natin dito, kita naman natin dito yung user ID, account name, username, user password, active status, position. Doon pa lang natin, very common na para mapag-finance tayo. Entities and their attributes dito sa conceptual model natin. Hindi man na ito, sobrang halaga nito sa conceptual model. Kasi without this, our system, barangay issuing certification natin is not gonna work. Hindi pala tayong ganitong conceptual model. So that's it. Now let's move on to the next. Yan. Types becomes a data tables. Entity attributes become speed. Column yun, katulad nga sabi ko kanina. Like what I say earlier. To build a model in their mind of how it works. Kung paano tatakbo itong system natin gamit itong conceptual model. So let's move on. So control is distributed. Ibig sabihin nito is to computerized control system for processes or plant, usually with many control loops. So mga loops natin to tulad na sinabi ko kanina, ito naman computerized natin para ma-distributed natin. Syempre para makontrol din natin to. Then dito na papasok yung spread out responsibility. Ibig sabihin nito, responsibility for a certain task or issue should be shared among multiple people. So, as I say, yung multiple people, para mapag-spread tayo ng task or certain task, paano mag-work yung system natin, kanya-kanyang responsibility yan for a certain task, mga task natin, di ba? So, dito na papasok naman yung suitable for large and complex projects. Example, include large-scale infrastructure project, complex software development project, complex organizational change initiative, and etc. So like that, mga complex natin, mga complex projects natin dito na papasok. Or so they all for large complex projects. Define project modules and assign to different group. So ito naman tayo. Dito naman tayo magko-contains ng everything that defines your works for an app, from source code and asset to test code and build configuration. Dito na magbubuo ng mga configurations, test ng codes and source codes, mga assets natin na kailanganin para mag-define ng workspace natin, Then ma-contains na rin yung maalaan natin ma-contains. Like ito yung project modules, yung mga assign yung kung saan natin isa-assign yan, diba? Each design group creates a conceptual data. So conceptual data. Structures, business view ng data na kailangan upang supportahan ng mga proseso ng negosyo. Like, yung negosyo natin, halimbawa, sabon, ganon. Kailangan natin protektahan yung quality niya. Then,
yung design na rin, yung pagka-create niya. Para na rin masubaybayan natin yung mga nag-ugnay-ugnay na akpang natin sa paggaganap na ito, no? Then, ito na tayo sa dito. So, dito, example niya lang, best example lang is like government issue ID. The barangay ID is a proof of residence showing that you live in the place. Like this, data component. Meron tayong data component, engineering, processing, manufacturing, view process constraint, view process constraint, view process constraint, then aggregation, conceptual model. So, yung conceptual model na banggit ko na kanina yan, ano, doon natin papasok to para mag-appear. Yung mga true onlines natin, para mag-appear yan, kailangan natin yan. Concept image, yan, yung verification, then, so, verification. Then, ito rin, sub-modules, criteria natin. Yung mga criteria natin, syempre. Yung mga government issues natin, yung issues ID, kailangan natin yun, ID, mga proof natin, mga proofs, yung mga katunayan natin, syempre. Mag-show tayo ng leave natin. Oops, balik natin. Yan. Yan, doon iikot yan. Hanggang mapunta sa conceptual model, yung sinabi ko kanina. Pasok yan. So, let's move on. Yan. Form set, app accounts, issuance, payments. Yan. Wait lang, nabanggit ko kanina. Ito naman, output of for database design strategies. Naman tayo dito. So, ibig sabihin lang nito. Like, tulad lang ng sinabi ko kanina, pero iba naman siya. Size, type siya. Client, yan, input siya dito. Then, system users, punta siya dito sa user. ID, account name, username, yan. Tapos, system users naman, input ulit siya. Nabababa siya sa transaction. So, dito naman siya, transaction ng ID, account ID. Then, bababa ulit siya sa certification. Yan, certification. Then, sa client naman, re-request siya ulit ng another certification. Then, dito naman, punta siya dito siya, optional. So, mga optional natin, syempre, kailangan natin sa system, may mga optional. May mga kanya-kanyang optional. Para yung mga online system natin is mas mapadali. Para makapag-show na rin tayo ng mga options na magagamit ng mga users natin to provide a satisfied service, di ba? So, ano nga bang importansya ng data dictionary? So, hindi minamatakal natin yan, ano. Pero ito naman yun. Yan, punta na sa size collection. Then, paste. Tulad na sinabi ko kanina. About paste natin. Barangay issues natin. To provide the requested pay natin kanina dahil sa sinabi ko. Then, ito na yung output niya. Yan, kita na natin dyan. So, yan. Ito naman natin. This is how it works. Sabi ko nga, this is how it works. Yan, makikita natin dyan, di ba? Yan, so, let's move on dito. Data dictionary. So, ano nga ba ang importansya ng data dictionary? Facilitate standardization by documenting common data structures and providing precise vocabulary needed for discussing specific data elements. So, yung mga data elements natin, kailangan natin yan. Excuse me. So, sa standardization natin dito by documenting, kailangan natin mga common data structures para makapag-provide tayo ng precise vocabulary needed for our discussing specific data elements natin yan, ano. Tulad nito, field, type, size, description. Ito, account name, particular, size, report, description, account name. So, yun yung standardization natin na tinatawag by documentating yun, na like that. Oh, yun. Ganun yun. Then, yun. Ito naman yung mga ano natin, ano. Kung gusto pa natin manood ng, kung paano pa natin gusto mapalawak yung kaalaman natin, pinutin lang natin to. Yun. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you.